Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Jericho at ngayon naman ay tatalakayin natin ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Uumpisahan natin sa pagbibigay kahulugan sa salitang paggawa. Ayon kay Esteban 2009, ang paggawa ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan na nararapat lamang na harapin ng isang tao sa pang-araw-araw. Sa pamamagitan ng paggawa, umiiral ang pagiging bahagi ng isang tao sa kanyang komunidad dahil napatutunayan nito na hindi lamang nabubuhay ang tao para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang kapwa at ang pag-unlad nito. Nabanggit din ng Institute for Development Education na ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Nangangahulugan ito na hindi instrumento ang tao na kinakailangan upang paunlarin ang paggawa, bagkus ay isa itong katangian na kinakailangan upang makamit ang kanyang kaganapan. Sinasabi rin na ang epektibong paggawa ay kinakailangang una, dapat ay ginagawa ng may pagkukusa, ikalawa, nagpapakita ng orihinal na ideya, at ikatlo na ipapalabas ang pagkamalikhain ng isang individual na nagpapaangat sa dignidad ng tao. Dahil ang dignidad ng tao ay nakabatay sa kanyang mga narating at nagawa sa buhay. Pamilyar ba kayo sa pangalan na Calyode de Guzman? Kung hindi pa ay ipapakilala ko siya sa inyo. Si Calyode de Guzman ay isang anak na magsasaka at dating factory worker na ngayon ay isang ng tanyag na lider ng mga manggagawa. Isa siyang katangi-tangang Pilipino na naninindigan upang mabigyan ng boses ang malawak na bilang ng mga Pilipinong manggagawa na patuloy na naloloko ng mga nakatataas. Nawa ay tularan din natin si Calyode de Guzman at isulang din natin ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ngayon, dapat nating tandaan ang mahalagang layunin ng paggawa at unang-una dyan ay ang pagkakaroon ng salapi ng nanaayon sa ating naging paggawa na siyang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan natin sa buhay. Sumunod ay ang makapag-ambag sa paglago at pagbabago ng agham at teknolohiya sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pag-aaral at pananaliksik. Nilalayon din ng paggawa na maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan natin. Nagbibigay rin ito ng motibasyon upang magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. At panghuli ay ginagamit natin ang paggawa upang makatulong sa kapwa. Ang isa pa sa mahalagang konsepto na dapat nating tandaan ay ang subheto at obheto ng paggawa. Ang subheto ng paggawa ay tumutukoy sa mismong tao na kumikilos o gumagawa upang maisakatuparan ang layunin sa paggawa. Samantalang ang obheto naman ng paggawa ay tumutukoy sa kilos o paggawa ng tao na naglalayong makabuo ng mga makabagong produkto. Maaaring ito ay gumagamit ng mga makabagong kasangkapan na nagmumula sa teknolohiya o kaya naman ay mga instrumentong nakapaligid sa tao. Sana ay marami kayong natutuhan at dito na lamang nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat.